At ngayong gabi pong ito, no, mga kapatid, ito na po yung panghuli. No? Dito po, napakamahalaga po ang talk na ito. Nang sa gayon, makilala niyo po ang aming community at kung ano pa po yung susunod na gabay. Ang title po nito ay ang Transformation in Christ. No? Na, kung paano po tayo matransform bilang mananampalataya. Sa gayon, tapang po tayong makapagpatuloy sa pag-aaral at pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoon. At pinalad po tayo na ang ating speaker po ngayon ay isang veterano, isang talagang holy warrior ng ating Panginoon. Dati po siya po yung East Area servant namin dito at ngayon po siya po yung pastoral leader ko po dito sa East Area. Ating pong kapatid na si Brother Jom Kagingin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kumusta ang lahat? Yan, at magandang gabi sa lahat. Magandang gabi, Brother Jom. Yeah, nakakapanibago dahil normally, face-to-face, normally sa isang area, doon ginaganap yung mga panayam na ganito. Then nagkaroon ng pagbabago. Ngayon dito virtual na, ano. So parang ang kausap mo rito ay nakaharap ka sa iyong laptop. Parang nakakapanibago. Hindi mo sukat akalain na abot tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi nga, lahat ng mga pangyayaring ito ay inalaw ng Panginoon sapagkat meron siyang plano, meron siyang dahilan kung bakit natin na-experience, especially itong pandemic crisis na ito. We just have to look at it on a right perspective. Alisin natin yung negative. Otherwise, mahirapan tayo, baka tayo magkaroon, ma-depress tayo, malungkot tayo. Ayaw ng Panginoon ang nalulungkot sa atin. Ang gusto niya, masaya tayo lagi. Yan. Ngayong gabi, ako inaatasan bilang magbigay ng panayam dito sa huling topic ng ating Christian Life Seminar. Ito yung Transformation in Christ. Ito yung talk number 6 natin, Life and Mission of MFC. Ano bang ibig sabihin mga kapatid ng MFC? Missionary Families of Christ. Take note of the word of, no? Bakit hindi for? Dahil tayo ay para kay Kristo. Tayo ay kay Kristo, no? Of Christ. Yan. So ngayon, ibig sabihin po ng transformation ay dapat magkaroon ng pagbabago, changes, or renewal. Yan. And we are proud to say, kami ni Sister Susan ay have been transformed. We've been with the community since 1995, and until now, still active in our community. Alam po namin na dito sa community na ito, dito kami nag-grow spiritually. Kaya po mga kapatid, ito yung naghihintay sa bawat isa sa atin. No? Pagdating ng panahon, may experience ninyo lahat yung mga na-experience namin dito sa ating community. So yung goal natin dito sa ating Life and Mission of MFC, Transformation in Christ, is talk number 6 na ito, para ma-explain fully, no? Especially sa mga participants, yung buhay at mission, no, ng ating community, the MFC. Yan. Balikan ko lang din yung mga napagdaanan ninyo, although ito ay naipaliwanag na in a brief summary ng ating kapatid na si Brother Reg, yung Jesus the Messiah, Call to Witness, Repentance and Faith, the Gift of the Holy Spirit, and Growing in the Spirit. Blessed po tayo mga kapatid sapagkat narinig natin yung kanyang mensahe sa iba't ibang panayam. Kaya nga, siguro dapat matandaan natin kung ano yung mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon. At of course, wag nating kalilimutan, sino-sino kaya yung mga speakers natin dito? No? Natatandaan niyo pa ba mga speakers natin? Jesus the Messiah, sino? Call to Witness,
repentance and faith, the gift of the Holy Spirit, and growing in the Spirit. For the record, dapat ilagay niyan kasi babalikan nyo balang araw. When say, umabot na kayo ng 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, or even 50, ito yung aming speaker nun. Yan. Meron kayong isi-share doon sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, o sino man, no? Makasama natin dito sa ating community. Yeah, last talk pala, yung growing in the spirit. Yan, pinaliwanag na rin ni Brother Reg yung mga basic tools para po tayo mag-grow spiritually. Meron nga daw 5 nabanggit niya kanina, no? Yung prayer, study, service, fellowship, and yung sacraments. Yan. Huwag niyo pong kalilimutan yon. Ako kaya hindi ko makalimutan yan kasi nilalagyan ko ng acronym, no? PSSFS. Yan. PSSFS. Yan, hindi ko po nakakalimutan yan. Ngayon, yung pinakahuli naman yung sacraments. Yan. So dapat tayo, by heart, alam natin kung ano-ano itong mga sacraments na ito. Yan. Una, baptism, confirmation, Eucharist, penance, anointing of the sick, holy orders, and matrimony. Yan. Anong malay ninyo, pagdating ng araw, magkakaroon kayo ng trivia, baka ito ay maibigay, no? Kaya kailangan, by heart, alam po natin kung ano itong ating sacraments. No? And then, binigyan din dito sa talk na ito, dito sa nakaraang panayam, dito sa growing in the spirit, yung fellowship. Yan. O, sino ba naman ang hindi may gusto sa fellowship, di ba? Pagka-fellowship, kasi ang naiisip natin, ano yon? Happenings, gatherings, celebration, something like that. Pero hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ano? Yung regular fellowship, ito po yung nagbi-build po tayo, no, ng relationship natin with other Christians, sa ating mga kapatid. No? Remember that we are building a relationship through Christ. Yan. Yun yung unang-una. Primary po yung pag-build natin ng relationship natin kay Kristo. A relationship of love, a relationship of friendship, a relationship of loyalty, at relationship of trust. Yan. Huwag niyo pong kalilimutan yon. Importante po yung mga bagay na yan. Susunod na slide po natin. Ako po ay nagpapasalamat nga pala sa chapter chapter 3 sa pagbibigay nila sa akin ng slides na talaga namang talagang isinalin nila sa Tagalog. Yan. Hopefully wala naman pong mga foreigner dito sa ating CLS na ginaganap ngayon. Kaya yung ating slides mostly ay nasa Tagalog. Yan. Para po maintindihan natin lahat. Yan. Ano po ba ang missionary families of Christ? Yan. Ito po yung missionary families of Christ. It's an evangelistic and missionary community committed to family life renewal. Sa Tagalog po, ito po yun. No? Ang MFC ay isang mapangaral, no? Evangelistic at missionaryong pamayanan, no? Missionary community na nanindigan para maging pamilyang binigyang lakas ng Espiritu Santo upang baguhin ang sandaigdigan. Yan. So this is our community, It's an evangelistic and missionary community committed to become families empowered by the Holy Spirit to renew the face of the earth. Malalaman niyo po yan as you go along at habang kayo po ay nandito sa ating komunidad, by heart ay malalaman niyo po ito ng buong buo. Yan. Ito naman po yung nakita nyo, 3 logo. Yan. 3 ng logo ang nandito. Yan, ito po ay pinrovide ng ating mga kapatid sa chapter 3 na East Area. So sila po ay nag-provide sa akin ng PowerPoint. Salamat kapatid. Yan, makikita po din natin dito, may ligaya ng Panginoon, may Couples for Christ, may CFC-FFL. Pero meron pa pong nakatagong isa dyan. Yun yung ating MFC, no? Yung Missionary Families of Christ. Yung ligaya ng Panginoon started in 1981. And then yung ating CFC
ay na-establish naman noong 1993. And then there was this restoration way back 2007. It was renamed CFC FFL, wherein we go back to the authentic charism ng ating community. And then this 2019, nagkaroon na naman po tayo ng changes in name. And this one nga, ito po yung Missionary Families of Christ. Talagang napakagaling ng Panginoon. He's very awesome. He's revealing yung kanyang mga blessings sa atin through stages. Umabot tayo sa ganitong punto na kung saan ay binigay niya sa atin itong pangalan na ito, which is very timing naman sapagkat nakatuon sa pamilya. And hindi lang yon. Noong 2011, the community was blessed by a movement. And this one is the Live Christ, Share Christ movement na laganap na rin po ito sa mga simbahan, sa mga parishes, sa mga public, sa government, sa lahat po ng institusyon ay binibigay ito. Ang nag-spearhead po nito ay ang ating community. At ito po ay binibigay natin sa ating simbahan, sa ating parokya, para po sila ang mag-continue ng ating gawain. O itong movement na ito, itong Live Christ, Share Christ movement. Ang ating pong moderator sa Live Christ, Share Christ movement ay walang iba kundi ang ating Servant General na si Frank Padilla. Yan pong couples, ay yan pong ating community started in 1981. Actually, with only 16 couples. No? Imagine po mga kapatid. From 16 couples, now, napakarami na po. Not only here in the Philippines, but all over the world po. Kaya, as we go along at nandito tayo sa ating komunidad, malalaman natin yung figures, no? How many members this community have already. Meron din pong mga ministries or section na tinatawag itong ating Missionary Families of Christ. Hindi lamang po ito sa mag-asawahan, but rather sa pamamagitan po ng kanyang pangalan mismo, sa pangalan ng ating community, families, nakapaloob po dito yung ating mga anak. No? Yung kids, yung youth, yung singles, or kahit na po yung ibang mga kapatid natin na mga widowers, separated, actually ito po yung tinatawag nating womb-to-womb ministry. No? Mula sa sinapupunan hanggang sa huling hantungan. Yan. Mula sa sinapupunan hanggang sa huling hantungan. Yan. So, being a member ng ating Missionary Families of Christ, what are we called to do and who we are? Yan. So, tingnan po natin dito, meron po tayong tinatawag na vision and mission. Sa lahat naman po ng samahan, organisasyon, ano pa man, ay mayroong vision, mayroong mission. Vision, parang ito yung nakikita natin in the future. Mission, ito yung gagawin natin para mapagtagumpayan natin. So babasahin po natin yung ating mission here in the Missionary Families of Christ. Pananaw at mission. Napakaganda sa Tagalog mga kapatid. Actually, it's a vision and mission. Yung pananaw is vision. Sabi po rito, tayo ay mapangaral, evangelistic, at missionary community na nananindigan na maging mga pamilyang binigyan ng kapangyarihan ng banal na spirito na mapanibago ang mukha ng daigdig. So sa English po ay ito po yung MFC is an evangelistic and missionary communities committed to become families empowered by the Holy Spirit to renew the face of the earth. Napakagandang o napakasarap pakinggan po ng ating vision. Yan. Ito po yung ating pananaw. Tayo ay maging mangangaral, tayo ay maging misyonaryo, hindi lamang dito, but rather sa buong parte ng mundo. Yan po yung ating vision. Ito naman po yung ating mission. So ito pong ating mission, kung babasahin natin, ito po'y pinagsisikapan natin ang kabanalan sa buhay. We strive for holiness of life habang naninindigan tayong pagpapanibaguhin ang pansamantalang kaayusan sa pamamagitan ng ating gawain saan?
sa mga kapuspalad, yung work with the poor, sa mga gawain sa katarungan, work for justice, at sa mga gawain sa buhay, yung work for life. Tayo po ay naglilingkod at tayo ay mga tagapaglingkod ng simbahan. We are a servant of the church working to renew her children. Nagsisikap na pagpanibaguhin ang kanyang mga anak sa bawat salinlahi ng buong daigdig until the Lord returns once again. So yan po yung ating vision and mission ng ating missionary families of Christ. Magkakaroon po kayo niyan. Bibigyan din po kayo ng mga kopya niyan na siyang magiging batayan natin, no? Para po tayo magpatuloy sa ating gawain bilang isang evangelizers and missionary po, mga kapatid. Yan, statement of philosophy. Ano po ba yung statement of philosophy? Yan. Meron pong filosofiya ang ating missionary families of Christ. Actually, ito po yung study of general and fundamental nature ng realidad, existence, knowledge, values, and language. Meron po tayo ditong mga nakalista na kung saan ay isa-isahin po natin. No? Ang una po ay ito. Ang MFC ay naninindigan sa nakatalagang mga paniniwala, mga mithiin kung saan mula roon ay dumadaloy ang mga Kristiyanong saloobin. Pagpapahalaga at pagkilos, gayon din kanyang mga palatuntunan, mga aral at pagharap sa Kristiyanong pagpapanibago na nilalaman ng ugnayang pampamilya. Ang sarap pong pakinggan, lalong-lalo na ito ay pinahayag sa ating lengguwahe, no? Tagalog. Sa English po, mga kapatid, ay MFC adheres to set of beliefs, no? From which flow its Christian attitudes, values, and behavior, as well as its program, teachings, and approaches to Christian renewal within the context of family relationship. So, yan po. Pero mas maganda pong malaman natin dito po sa Tagalog dahil ito po ay naunawa nating maigi. Yung pong pangalawa, naniniwala po tayo sa kasal bilang di nalulusaw o yung tinatawag nating indissoluble institution, no? Na pagsasamahan na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala tayo na nilikha ng Diyos ang kasal. Unang-una para sa pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Dito po binigyan diin yung lalaki at babae. At gayon din naman sa pagiging procreative natin doon sa pagkakaanak at wastong pag-aaruga ng mga anak. So ito po yung pangalawa nating filosofiya. Yung pangatlo, pangatlo. Ito pala yun. Naniniwala tayo na nilikha ng Diyos ang lalaki at babae with equal personal worth and dignity. May pantay na sariling kahalagahan at dangal. Nilikha ng Diyos ang lalaki at ang kanyang may bahay na may pantay na sariling kahalagahan at dangal. So you have to take note of this. Remember, dito sa pangalawang sasabihin natin, naniniwala tayo na itinadhana ng Diyos ang kaayusan sa pamilya sa pamamagitan ng pagtatalaga sa lalaki, no? Bilang puno ng pamilya at sa babae bilang asawa at tagapagtaguyod ng mga ginagampan ng higit na nagpapahayag ng kanilang sa isa't isa. Yung lalaki bilang puno at haligi ng tahanan ay dapat pahalagahan yung paniniwala natin na nilikha ng Diyos ang lalaki at ang kanyang may bahay na may pantay na sariling kahalagahan at dangal. Hindi ko mo tayo ay binigyan, no, ng isang tungkulin bilang puno o bilang haligi ay magiging authoritative na tayo.
Dapat bilang isa, dapat magkakasama ang mag-asawa na gagampanan ng tungkulin nila bilang mag-asawa, bilang magulang, at bilang mga anak ng ating Diyos. Nandito rin po yung isa, naniniwala tayo sa di may kakait at di maipapalitang karapatan at responsibilidad ng mga magulang na pag-aralin ng kanilang mga anak. So may mga responsibility po ang bawat isa sa atin bilang mga magulang na pag-aralin natin ang ating mga anak. Take note today na medyo nagkakaroon tayo ng problem. Wala na po yung yung face-to-face learning. At ito yung tinatawag nating virtual learning, kung saan nakaharap sila sa mga computer. Yan. Medyo babantayan po natin sapagkat kung hindi natin babantayan ang ating mga anak, especially yung mga maliliit, baka wala silang matutunan. Dahil alam naman natin ng mga bata, pagka walang contact na nagbabantay sa kanila ay kung ano-ano kanilang mga ginagawa at hindi nakatuon doon sa lesson na binibigay ng kanilang guro. Kaya dapat tayong mga magulang, tayong mga lolo at lola na nag-aalaga ng mga apo na nag-aaral, babantayan po natin ang ating mga anak. Naniniwala tayo na ang mga bata ay dapat mapag-aral ng pangunahing kaalamang pantao at Kristiyanong kahalagahan upang sila ay lumaking mapagkakatiwalaan at mausunggulang na mga kasapi ng lipunan. Maging responsable sila pagdating ng araw. Naniniwala din tayo na sa pamilya, sa pagsasabuhay ng mensahe ng mabuting balita, sa pakikibahagi sa buhay at misyon ng simbahan, sa pamamagitan ng mga panalangin, paglingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kapuspalan. We believe that the family, in practicing the gospel message, shares in the life and mission of the church through prayers, evangelization, and service to others, especially sa mga mahihirap. And then, naniniwala tayo na ang Kristiyanong pamilyang pagpapanibago ay higit na makakantam sa pag-aanyaya kay Jesus na maging Panginoon ng ating tahanan. Sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na manguna sa ating buhay pamilya at sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kaloob ng espiritual sa ating pagpapasya. So yan po yung filosofiya ng ating, or statement of philosophy ng ating community. Magkakaroon din po kayo ng kopya niyan na kung saan ay lagi niyong babasahin upang hindi po natin makalimutan yung pinaniniwalaan natin bilang isang miyembro ng ating komunidad. Bukod doon sa statement of philosophy, ang ating community ay meron ding core values na tinatawag. Ito po yung tinatawag nating guiding principles that dictates behavior and action. Yan po yung core values. At ito po ay 7. Yung una po ay yung centered on Christ, evangelistic and missionary, focus on the family, being a community, leaving a preferential option for the poor, exercising servant leadership, and being servant to the church. So yan po yung ating core values. And these core values describes who we are and what we are called to do in the world. Yan. Bilang isang missionary, bilang isang evangelizer. They provide parameters and constant guideposts para po tayo ay makapagtrabaho, makapag-move on in our life and mission. So kailangan po natin
ito. Iisa-isahin din po natin ito para maunawaan po natin ng gusto. Yan, centered on Christ. Ito po yung nakasentro kay Kristo. So sa lahat ng bagay sa atin, no? Yung nasa sa atin, and what we are called to do at ginagawa natin, we have to look to Jesus, na siya nating tagapagligtas at Panginoon. Si Jesus ang ating huwaran, no? Siya ang ating modelo sa pagkamasunurin natin sa Ama. Sa ating katapatan, sa kanyang panawagan at sa ganap na pagpapasakop sa kanyang banal na kalooban. At dahil siya na tumawag sa atin ay banal, tayo man ay magsikap sa kabanalan sa buhay. Mahirap, pero kailangan po nating pagsikapan. Nandiyan ang banal na spirito upang siyang gumabay at tumulong sa atin upang maging banal po tayo. Maging righteous po ang bawat isa sa atin. Tayo po ay empowered ng banal na spirito. Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16 it says, "But in accord with him who has called you, the Holy One, and in every behavior, you yourself must be holy. For it is written, you shall be holy, for I am holy." So yan po ang sabi ng ating Panginoon sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. At asamin na maipakita ang bunga ng banal na spirito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mababasa po natin yan sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is charity, joy, peace, patience, kindness, goodness, forbearance, meekness, faith, modesty, abstinence, chastity. And there is no law against such things. So yan po yung unang core values natin dito po sa ating community, centered on Christ. No? Hindi po siya nasa gilid, hindi po siya nasa kaliwa or nasa kanan, but rather nasa sentro. Ibig sabihin po, priority ang ating Panginoon. Pagka tayo po ay halimbawa ay sa lahat po ng gagawin natin, unahin po natin ang ating Panginoon. Hihingin po natin sa Kanya ang Kanyang patnubay. Pero kung minsan, I don't know, kung minsan marami sa atin ang minsan nakakalimutan na din, ano? Dahil sa mga gawain din natin, sa pagka-busy ng bawat isa, kung minsan sa hapon na lang natin siya naalala, o kung minsan naman sa umaga na lang, kung minsan hindi pa nga eh. Yan. Yun na lang pagsimba, halimbawa sa Sunday, no? Kung mga naobserbahan naman natin ito, kung minsan sa ating mga sarili, dapat una-una siya, di ba? Pero kung minsan nangingibabaw pa rin, kung minsan napuyat ka, napagod ka, imbis na magsimba ng umaga, sasabihin natin, sa gabi na lang, tanghali na lang. O kaya naman, sa bahay na lang. So, hindi siya nakasentro. No? Merong iba na nangunguna sa kanya. So dito sa ating core values na kung saan dapat natin itong i-apply, dapat laging priority ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pangalawa po mga kapatid ay evangelistic and missionary. Mapangaral at missionary. Tinawag tayo upang ipahayag ang mabuting balita ni Jesus sa buong daigdig. Yan. Sa Mark chapter 16 verse 15. Sa Lucas yan. And you are witnesses of these things. Yan. Sabi po ni Lucas, sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, and you are witnesses of these things. Ito po ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 24 verse 48. Bawat kasapi ng MFC ay mangangaral. Kami po bilang mga membro ng ating komunidad, we see to it that we evangelize, we live Christ, and we share Christ.
to others. Ay mangaral sa karaniwang kapaligiran sa araw-araw ng ating buhay. Hinahangad natin ang pagsasagawa ng misyon beyond or lampas pa sa ating kapaligiran hanggang sa dulo ng daigdig. So, evangelistic and missionary. Isa sa mga core values natin itong pagiging evangelizer o mapangaral at missionary. Yung pangatlo po, yung focus on the family o yung nakatuon sa pamilya. Ang ating misyon ay natatag sa matibay na mga pamilya kay Kristo. Kinikilala natin na ang kinabukasan ng sangkatauhan ay dumaraan sa pamamagitan ng pamilya. So by way of family, the humanity ay passes by way of the family. So we defend and strengthen, pinagtatanggol at pinatitibay natin ang Kristiyanong kasal, pinalalaki natin ang ating mga anak upang maging susunod na salinlahi ng pamayanan ng Diyos. Itinatatag natin ang ating mga tahanan bilang mga pirasong kinatatayuan ng kaharian sa ating pagtatanggol sa pamilya na tinawag tayo para sa matatag na pagtangkilik at pagtatanggol ng kultura ng buhay. So yan po yung focus on the family. Yung pong life and mission natin is founded on strong families in Christ. And we recognize that the future of humanity passes by way of the family. So yung number 4 po yung bilang isang pamayanan or being a community, tayo ay bahagi ng higit pang malaking pamilya ng MFC. No? We are part of the larger family of MFC. No? It's a global family of many different nationality. Pandaigdigang pamilya na iba't ibang nasyonalidad, ngunit nakikibahagi sa pagkakapatiran kay Kristo. Ninanais nating magkasamang sumulong sa ating buhay sa Panginoon na nagdudulot ng pagmamahal, pagpapatotoo, pagkakaibigan, nagtataguyod at nagpapagaling. Tayo ay naninindigan para sa kagalingan ng ating mga kapatid. Laging ipamuhay ang katotohanan sa pag-ibig. No? Pasensya na po, medyo kapampangan, pag-ibig mo ang naging pag-ibig na. So pag-ibig. Yan. So being a community, ay maramdaman natin dito, being part ng larger community ng ating, larger part ng pamilya ng ating community, dito po ay na-experience namin kahit na saan ka magpunta at halimbawa, napunta ka sa ibang lugar, mararamdaman mo yung openness at yung pag-welcome sa iyo ng ating mga kapatid. Akala mo ay matagal na kayo nagkita, akala mo ay matagal na kayo magkakilala, and yet, once na nagkasama kayo, ay talaga namang kasiyahan ng mararamdaman ng bawat isa. So being a community. And then yung isa naman po ay yung living a preferential option for the poor. Kinikilala natin ang misyon ni Jesus na maghatid ng mabuting balita sa mga dukha. Tinitingnan natin ang spiritual at material na pagtataas sa pinakakapos sa ating mga kapatid. Sa pagsasagawa nito, tayo ay nakikipag-isa sa mga kapuspalad sa pamamagitan ng simpleng uri ng pamumuhay, magbabahagi ng ating mga kakayanan, yung ating resources, at makikibaka para sa katarungan panlipunan sa sandaigdigan. Then, ito nga po ay challenge din sa atin kung minsan ay lalong-lalo na sa mga nakakasalamuhan natin, na sabihin natin ay kapuspalad. Ano? Dito po yung mga nasa kalye, yung mga nagtitinda sa kalye, yung namamalimos. And then dito po ma-examine natin o ma-assess natin ang ating sarili na kung saan ay masusubukan natin, makikita natin kung ang ating core values ay na-apply natin. No? Dapat meron tayong concern, pagmamahal, lalong-lalo na po sa mga kapuspalad. And then yung pong isa, yung pagpapairal ng mapaglingkod na pamumuno. Ito po yung exercising servant leadership. Kung titingnan po natin, servant and then leader. Parang magkasalungat. Ano po? Tayo ay may tanging karapatan na paglingkuran ng Diyos at ang kanyang mga tao sa loob at labas ng ating
community. Naglilingkod tayo sa pamamagitan ng isipan at puso ni Jesus na nagkatawang tao upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Yan po yung nasa Matthew 20 verse 28. Hebrew verses 13 to 17. Ang mga namumuno ay dapat maglingkod ng may kababaang loob, pagpapakasakit at pagpasailalim sa punong pastol na pagsusulitan ng ating mga ginawa. Hebrew chapter 13 verse 17. Ang gustong maging dakila ang siyang magiging alipin. Matthew 20 verses 26 to 27. Ang sabi po rito, "It shall not be this way among you, but whoever will want to be a greater among you, let him be your minister. And whoever will want to be first among you, he shall be your servant." So pagpapairal po ito ng mapaglingkod na pamumuno. Ang ating Panginoon Jesucristo ay naparito. Hindi naman po siya siya nga po yung naging servant pa natin. Siya yung nagsakripisyo para sa atin. And then ito pong pang-pito, bilang tagapaglingkod ng simbahan. Being a servant to the church. So alam ko naman po yung marami sa atin na naglilingkod sa simbahan, sa maraming pamamaraan. Meron dyan mga lay minister, collectors, meron dyan mga ushers, or may talagang nagbibigay ng panahon para tumulong sa kanilang mga parokya. Tayo sa MFC ay mahalagang bahagi ng banal na simbahang Katoliko Romano. Nagpapasakop tayo sa ating mga obispo at ng mga papa. Ang ating buhay, mga pagsasanay at paglilingkod ay alinsunod sa Katolikong paniniwala at simulain. Ihanda natin ang ating sarili sa paglilingkod sa parokya at dioceses, lalo na sa bahagi ng pamilya at buhay. So alam naman natin po sa simbahan, meron doong family and life ministry. Nakatuon tayo kay Maria, ang ina ng simbahan, bilang ating inspirasyon at saklolo. Marami sa atin ang mga naglilingkod ngayon, nawa ay tayo po bilang mga member ng ating komunidad, hindi lamang po sa mga bago, but rather din po sa mga kasamahan namin. Kung may pagkakataon lamang din po at meron tayong panahon, bigay po natin yung ating time para po tayo makapaglingkod sa ating pong simbahan. Na kailangan po ng ating simbahan ang mga manggagawa. Especially dito sa panawagan ng ating inang simbahan, yung tinatawag na new evangelization. Itong malawakang mga ngaral. Yan. So, Missionary Families of Christ, ano ba ang kahalagahan ng misyon? From this, we can see the importance of the mission ng ating community today. Doon sa mga nabanggit ko, doon sa mga state, sa vision and mission, sa philosophy, even doon sa core values, makikita natin dito mga kapatid yung importansya, yung kahalagahan ng mission ng ating community. At alam din po natin that family is the basic unit of society. At ito po ay, ang pamilya ay plano ng ating Panginoon Diyos yan. Kaya kung halimbawa po, ang family ay nasira or nawasak, what will happen to the society? Mahina, magiging mahina. At hindi rin po ito kaya-aya sa ating Panginoon Diyos sapagkat ito ay taliwas doon sa kanyang plano para sa isang pamilya. And how do we accomplish this mission? Kailangan po ng renewal of individuals. Gayun din po ang pamilya at gayun din po ang ating inang simbahan on a global basis. Remember na ngayon po ay napakarami pong outside forces. Ano po ang mga evil forces or many forces in the world today na they seek to destroy the family. Kaya nga po itong ating community has been raised, has been blessed by God to defend His work. Kaya po tayo ay magtatrabaho. Ang ating pong task dito is to strengthen the family and life.
And this is our reason for being a community. And how do we support one another in MFC? Yan. Paano po natin masusuportahan ang bawat isa dito po sa ating community? Unang-una po yung committed relationships. No? We believe that everyone here in our community, mga members, ay mayroong responsibility to encourage and support one another sa Kristiyanong pamumuhay. No? Thus, we make commitment. Kung halimbawa po lahat po ay committed, then no one will be left behind. Everybody will grow together as Christians. So yan po yung committed relationships ng bawat isa here in our community missionary families of Christ. And then we have, of course, the covenant. No? Yung covenant ay, there is a 4-point commitment that is embodied in our covenant. Ang una po ay, yan. Kayo din po ay magkakaroon ng kopya nito at siyang inyong magiging gabay sa pang-araw-araw nating pang-araw-araw na pamumuhay. Una, mamumuhay ako bilang alagad ni Kristo. Ito po yung covenant natin. No? Tayo ay nagbibigay ng pangako, no? Na gagawin natin upang mapalapit tayo sa ating Panginoon, upang maging maayos ang takbo ng ating Kristiyanong pamumuhay. Mamumuhay ako bilang alagad ni Kristo. I shall live as a follower of Christ. And as a follower of Christ, ano ang dapat gawin? Nandiyan po, no? Mananalangin at magbabasa ng Biblia araw-araw. Pray and read the Bible daily. And I presume naman lahat po tayo ay mayroong Biblia. Sa bawat tahanan ay mayroon pong Biblia. Nowadays, kung minsan ang Biblia ay nasa gadget na lang. No? See to it that every day we have to read and pray. No? It's a good thing na mayroong tayong komunikasyon sa ating Panginoon. May experience po natin yan, especially on a day-to-day basis. Once na nagkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, yung araw natin gagaan. Tayo po ay lalakas sapagkat binibigyan na tayo ng lakas, na-energize tayo. Yung mga problema, yung mga suliranin, lahat ng ating worries, no? E nawawala ang lahat yan sapagkat ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng lakas, pinupuspos na tayo ng banal na spiritu upang ma-overcome natin lahat ng ma-encounter natin sa buong maghapon o buong araw, no? Buong araw. Magsusumikap sa pagiging banal at lubos na Kristiyano, no? Strive for holiness and Christian perfection. So, sabi nga, wala naman perfecto, lahat nagkakasala, but then we don't have to stop. We don't have to quit. Patuloy po tayo magsumikap upang maging banal at upang maging tunay na Kristiyano. So, yan po yung una ng ating covenant, yung tipan. No? Mamumuhay ako bilang alagad ni Kristo. I shall live as a follower of Christ. Yung number 2, itinalaga ko ang aking sarili sa pagtatatag ng isang matibay na pamilya kay Kristo. I shall be committed and I dedicate myself to the task of building a strong family for Christ. Ano po ang dapat natin gawin? Ibubuhos ko ang sarili sa paglalaan ng panahon at pag-ipunyagi para sa tahanan at pamilya. Ipamumuhay at pagtatanggol ang kultura ng buhay. Nowadays, because of yung mga tinatawag nating modern technology, kung minsan ay yung quality time na dapat nating ibinibigay sa ating pamilya ay nawawala na. Ito yung pagkakataon na dapat magkakasama tayo, magkakasamang pamilya, especially sa hapagkainan, sa sala,
time na dapat magkaroon ng pagkukwentuhan. Ito yung quality time na kailangan nating ibigay, ibuhos para sa ating pamilya. Ipamumuhay at pagtatanggol ang kultura ng buhay. So, dito ay we have to live it out, no? And defend the culture of life. Kung ano man po ang taliwas dito, dapat po nating ipagtanggol. Dapat po tayong bilang isang matatag na pamilya, bilang isang Kristiyano, dapat nating i-live out po. Dapat nating ipakita yung ating mga sarili bilang isang anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos, sumusunod sa kanyang mga aral upang maging maayos yung pamilya. Yung pong number 3, maninindigan ako at magiging masugid na kasapi ng missionary families of Christ. I shall be a committed member and active member of MFC, Missionary Families of Christ. Matapat na dadalo, faithfully attend sa mga meetings, sa mga pulong, at makikilahok sa lahat ng mga community events, sa opisyal na gawain. Magbibigay ng panahon, time, at pananalapi, finances, sa pagtataguyod ng ating misyon. Magpapasailalim sa lahat ng araling pagsasanay at lalahok sa mga pagtitipon ng komunidad. Makikipag-ugnay sa pagmamahal, katapatan, at paggalang sa lahat ng kasapi ng pamilya ng Missionary Families of Christ. Yung pong number 4, magiging saksi ako sa daigdig ng pagmamahal ng Diyos. I shall be a witness to the world of God's love. Masigasig na mga ngaral at magtataguyod ng misyon, no? Actively evangelize and do mission. Magmamahal at maglilingkod sa aking parokya. Love and serve my parish. Magmamahal at kakalinga sa mga kapuspalan. Love and care for the poor. Yan, paano po natin masusuportahan ang bawat isa here in our here in our community, Missionary Families of Christ? Yan, of course, through households. So ano ho ba itong households na ito? Ano ba itong household? Well, this household, normally, all members of our community belong to a cell group called household. And this is a pastoral aspect na kung saan ay ang household ay siyang nagbibigay daan, siyang nagiging ways upang mag-grow tayo sa ating Panginoon. Following immediately after the CLS ay everyone is invited, especially po sa mga bago, na ma-experience niyo po itong household na ito. And the purpose of household group is to have a smaller and more intimate environment. Maliit lang, no? For a personal support in Christian life, to provide a means of encouraging and hastening growth as a Christian. Dito, sa household na to, you can share your life experiences, and we take it as God's practical wisdom, ano? Na kung saan yung iba nating mga kasama ay natututo sa ating mga sinishare sa ating household. At ganyan din naman, sa household na ito, we can be helped to overcome obstacles in the Christian life kung meron po tayong concern about our life, no? So especially sa Kristiyanong pamumuhay. And of course, here in our household, we will develop real friendship, no? Yung true brotherhood and sisterhood. And totoo naman po, without which our Christian life would lack joyful expression. So masaya po ang ating household, no? Sapagkat once na magkakasama kayo, kung minsan ayaw nyo nang maghiwa-hiwalay. Katulad po ng mga na-experience din namin, muna kami kami po ay nag-graduate din or tapos din namin yung Christian Life program before na umattend po kami doon sa aming unang household.
na kung saan talagang ayaw na naming maghiwa-hiwalay. Yan. Na kung saan gusto namin sama-sama pa rin kami. Pero hindi pala ganun. Mas maganda po pala yung ika nga nagkakaroon ng mga pagbabago, no? Yung mga changes. Yan. A household is composed of around 4 to 7 couples, no? 4, 5, 6, and that depends on the chapters, no? Kung paano po ang assignment na ibibigay sa isang household. But should not be more than 7. Should not be less than 4. Yan. Yung pong household ay nagmi-meet po siya once a week. Once a week po, ano po. And kung hindi naman po mag-meet ng weekly, ay mukhang magkakaroon po ng inadequacy, especially po doon sa in terms of support and encouragement doon sa Kristiyanong pamumuhay. Pagkasobra naman po, baka naman po ay maging burden po. We have to take also into consideration yung pong time na allotted natin sa ating trabaho, sa ating personal need or Christian service at ganyan din po sa ating pamilya. At yung pong household ginaganap po sa tahanan ng bawat isang membro. On a rotation basis po ito from week to week. At meron pong values po kasi dito once na ginanap po ang ating household meeting sa ating tahanan. Worshiping the Lord in our homes makes the truth that the home is really a domestic church sapagkat dito matatanggap po natin yung biyaya ng ating Panginoon na magdi-descend upon the home sa ating tahanan where God's people can be found, no? Worshiping Him together and growing in faith together. Hindi lamang po yun, yung mga kasama natin sa ating tahanan, yung ating mga anak, o kung sino man yung mga mahal natin sa buhay, nakapiling po natin, yung mga kasambahay natin, lahat po ng closest to us, ay magiging aware po sila kung ano po yung ginagawa natin. And to them, we will become people who are living their Christian faith openly, no? Makikita po nila sa atin yung ating pananampalataya that we express it openly and powerfully. At isa pa rin pong advantage, ito pong ginaganap na household sa ating tahanan may be used by the Lord as an effective tool for evangelization, especially po sa ating mga relatives, sa ating mga kaibigan, ating mga kapitbahay. No? So once na nakikita po nila tayo, nagkakaroon tayo ng praise and worship na ginagawa sa ating tahanan, it might be an effective tool for evangelization. No? We have to live it out and we have to share it out also, share it to others. There are basically 3 ingredients in typical household. So sa household naman po kasi, sa household meeting, kung ano po yung ginagawa natin dito sa CLS, ay magkakaroon lamang po ng extended period of prayer. No? Prayer and worship, around 30 minutes. And it has to be alive and vibrant. No? We have to actively participate in singing and praying. So dapat po mag-participate ang bawat isa. Especially po sa singing and praying. Yan. And then there's a time for discussion kung saan nagkakaroon po ng topic and everyone is encouraged, no, to share or to reflect or to share his ideas or inputs doon po sa topic na ito. No? Probably around an hour or less than an hour, 45 to an hour. And then of course yung fellowship na tinatawag. No? And ito naman po yung it runs about mga 30 minutes lang naman po yan. So overall po should be 2 to 3 hours. The most na po yung 3 hours. And then, that depends pa rin po no, doon sa length ng topic na dinidiscuss ng bawat isa. So ano pa po ang ating support na pwede nating ibigay sa ating kasamahan dito sa ating NFC? So yung pong tinatawag na teaching and formation. Sa teaching and formation naman po, there is a formal first year teaching formation. Yan. Ito po yung covenant orientation. Ito naman po yung 2 months after the CLS. No? Pagkatapos po ng CLS, then we will count po 2 months. And then we will undergo po itong covenant orientation. And then after covenant orientation, 3 months after po ng covenant orientation, pag-schedule po ang ating chapter ng marriage enrichment retreat. 3 months after the covenant orientation.
And then at the end of the year, magkakaroon po tayo ng training. Ito po yung evangelization training. Yan. Beyond the first year, ay marami pong courses o marami pong tayong training, formation na pwede nating atinan, pwede nating pakinggan. To cite some, ito po yung The Christian and His Emotions. So marami pong talk ito. Gayun din po yung Christian Personal Relationships, Foundation for Christian Living, and Living as a People of God. So Christian and Emotions, yung Christian Personal Relationship, Foundation for Christian Living, and Living as a People of God. And various training modules for those who will undertake services, of course, sa ating community. Like for example, tatanggap po tayo ng service, i-offer po natin ang ating sarili to have a higher service, ay meron pong mga training po dyan, meron pong mga modules dyan. No? Tayo pong aatinan. Various teachings will also be given ng ating Pastoral Formation Office. No? Meron din po tayong, meron din pong mga teaching, meron din mga courses binibigay yung ating Pastoral Formation Office. Sa mga prayer assemblies, no, may mga teachings po tayong binibigay dyan, and also during other occasions. No. Marami rin po tayong libro na kung saan pwede natin pagkuhanan ng mga inspirational words on evangelization, marriage, and working with the poor, etc. And then of course, dun sa other regular activities of our community, yan, meron pa din pong regular activities of our community. Ito po yung monthly prayer assembly. This is in lieu of the household meeting. This is done by the chapter. Meron pong monthly prayer assemblies. Now, dun po sa mga bigger assemblies like yung anniversaries, meron din po yan, family days, evangelization rallies, and leaders conference, at marami pa rin pong iba, yung pong social activities natin. So, ito po yung struktura ng ating Missionary Families of Christ. Before it was a ministry, now ay naging section na po siya. No? Nahahati ang MFC sa 6 na seksyon na nakaugnay sa bawat ibang kwang na suporta sa bawat membro ng pamilya. Yan. MFC Kids, ito po yung para sa mga bata. Youth, para sa kabataan. Singles, sa wala pang asawa, couples sa mag-asawa, sa handmaid, sa babaeng di nag-asawa, labalo, asawa ng OFW. Mga servants. No? So, in other words, yung pong ministry before ay pinalitan po ito ng section. No? So, section kids, section youth, section singles, section couples, section handmaids, and section servants. So since naman po tayo ay, I hope na lahat po tayo dito ay couples, so I don't know kung may mga handmaids, and then you know kung saan po tayo mapapaloob o mapapasama dito po sa ating section or the struktura ng ating Missionary Families of Christ. Yan. Batayan ang struktura ng MFC couples naman po. Ito po yung sa mag-asawa. So sabi ko po kanina, yung household, binubuo ng mga 5 mag-asawa pataas. Nang namumuno po rito ay tinatawag natin household servants. So ang lahat po ng couples ay may household bilang patayang struktura ng pangangalaga at pagpapalago. Habang lumalalim sa paglilingkod, ang iba ay nabibigyan ng serbisyong namumuno. Yan. Kung darating po man sa atin yung pag-alok, sapagkat ang tumatawag sa atin ay hindi ang ating chapter servants, hindi ang ating unit servant, hindi ang ating household servants, but rather ang Panginoon Diyos ang tumatawag sa atin upang tayo po ay tumanggap ng serbisyo. So ang household po ay pinamumunuan ng household servants. Ang unit naman po ay binubuo ito ng mga 5 household. Namumuno po dito ay unit servant. So household, household servant, unit, unit servant. And then yung chapter naman po, binubuo ito ng 5 unit pataas. At ang namumuno dito ay chapter servant. And then of course, yung pinakahuli po itong ating area na binubuo naman po ng mga chapters. No?
Ang namumuno naman po dito ay ang ating area servant. So more or less po, meron kayong idea regarding doon sa struktura ng ating MC couples at yung ibang mga section natin. Ano po? Now, sabi nga, we've come to the final stage ng ating pong or talk ng ating missionary families of Christ. Sabi din ni Brother Regangina, hindi po ito yung end, but rather, this is just only the beginning. Ito po yung umpisa ng ating paglalakbay bilang isang warrior, bilang isang manggagawa, bilang isang mga servants ng ating Panginoon. So throughout itong mga nakaraang panayam, many things I know have happened. Marami tayo pong na-experience, marami po tayong nadama, at dito makikita natin kung paano gumalaw ang banal na spirito. Yung pong paghingi natin ng kapatawaran, yung repentance, yung pong personal conversion, at saka yung pong renewed faith in God, I hope na ito po ay nadama natin, nagampanan natin, at lalong-lalo na po yung pagbibigay sa atin o pag-empower sa atin ng banal na spirito. Yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang bilang ating tagapagligtas, no? At ang ating Panginoon. Yung empowerment ng banal na spirito. Patuloy lamang po nating i-allow yung sarili natin, open natin ang ating puso at isipan na gumalaw ang banal na spirito upang tuloy-tuloy po yung process ng ating transformation in Christ. Marami po tayong gagawin, marami po tayong dapat gawin upang magkaroon ng pagbabago, yung tunay na pagbabago, no? Para po sa patungo sa karya ng ating Panginoon. No? And the Holy Spirit, remember, is always at work so that you can grow to know, love, and serve God more. So sa ating pong panalangin, lagi po natin hihingi ng banal na spirito upang tayo po ay kanyang patnubayan at gabayan sa lahat po ng ating mga gagawin. No? And we have come to the end of our CLS. So na yun. And it's just the beginning. At sa mga hinaharap na ito, marami po tayong may experience pa. We have to look forward doon sa mga mangyayari pa. At lalong-lalo na po yung relasyon natin sa bawat isa. And I can say, and I'm proudly say na magiging exciting po ang buhay natin dito sa ating community. We've been here in community so many years now, and it has been a way of our life na kung saan ay namimiss namin pagka hindi po kami nagkakaroon ng household prayer meeting. Kaya kahit na po dito sa virtual household ay nagmi-meet po kami on a week-to-week basis. Dito po kami kumukuha ng lakas, dito po kami nare-recharge, at dito po napapagaan lahat ng aming pong na-encounter ng mga trials, challenges, and difficulties in lives. No? Kami po ay ginagabayan at pinapatnubayan lagi ng banal na spirito upang maging maayos po ang takbo ng aming pamumuhay, ang ating buhay bilang isang Kristiyano. Kaya po dapat po tayong magsaya, dapat po tayong magpasalamat sapagkat hindi po ito coincidence. Tayo po ay tinawag, pinili ng ating Panginoon upang magkasama-sama dito, upang ialay ang ating mga sarili bilang kanyang mga servants, bilang kanyang mga workers para po sa kanyang malawakang gawain. Napakalawak po ng ating gagawin sapagkat as I've said earlier, yung pong kalaban natin is napakalakas din. So wag po tayong ay maging lax, maging complacent sapagkat sa segundo, minuto na magiging lax po tayo, doon po pumapasok yung ating kalaban. Kaya kailangan po nakapokus po tayo sa ating Panginoon at lagi po tayong determined na yung faith po natin dapat po nating palakasin na ang ating Panginoon Diyos hindi po niya tayo iwanan, hindi po niya tayo pababayaan at bagkos sasamahan po niya tayo, lalong-lalo na po sa gawain ng ating Panginoon. So mga kapatid, let us always rejoice that Jesus is our Lord. Amen po. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Jom, sa napaka malinaw na pagbabahagi mo ng ating uling paksa ngayong gabing ito, ng ating CLS, ang Transformation of Christ.